JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Damor. Taong 1989, Cagayan. Kilala ang pamilya ni Don Mariano bilang mayaman sa lugar. Maraming negosyo na minana mula sa mga magulang. Hindi may kakaila ang malawak na impluwensya sa lugar at sa mga karatig bayan. Marunong makipagkapwa-tao kung kaya't maraming kasundo. Bihira lamang na merong kagalit. Kung halos perpekto ang imahe ni Don Mariano, kabaliktaran naman sa anak niyang si Miko. Mula pagkabata makikitaan ng pagkasalbahe. Ngayon na nagkaedad, halos hamunin ang lahat ng makakasalubong sa daan. Marami na itong nabugbog. Hindi lang nakakapagsumbong dahil may ugaling idadamay ang pamilya. Hindi lang ito, maraming pinasok na ilegal. Kabilang na ang pagsusugal, pagbili ng hindi lisensyadong armas, pagsuporta sa dealer ng pinagbabawal na gamot. Kaso nga lang, lingid sa kaalaman ni Don Mariano ang ugaling ito ng anak dahil maamo siya kapag sila ang nagkakarap. Wala ring maririnig mula sa mga tao dahil ito sa maigpit na banta ni Miko. Pumapabor naman ang pagkakataon sa kanya dahil na mga panong yun, luluwas ng ibang bansa si Don Mariano sa layong palawakin ang negosyo. Muling tinipon ni Miko ang mga tauhan para utusang maganap na mapaglalaroan. Sa puntong ito, nang dukot ng mahigit 10 kabataan. O bakit ganyan? Bakit parang mas malakas pa yung utot ko sa mga to? Ang papayat tapos ang dudungis pa. Saan nyo ba napulot ang mga yan? Wika ni Miko sa utusan na ang pangalan ay Damor. Sa lansangan po, sir. Ilang oras na kaming naglibot pero wala kaming makuhang matino eh. Magagalit din naman kayo kung uuwi kaming walang dala. Huwag kayong mag-alala, sir. Naghahanap sa karatig bahay ng mga tauhan natin. Pansamantala lang yung mga bubwit na to. Tugon ni Damor. Napangiti si Miko sa ideyang mapapahaba ang paglalaro ngayong araw. Matapos maitali ang mga bata, sinimulan ang brutal na pagbubugbog. Direkta sa tiyan ang sunod-sunod na pagkawala ng kamao. Dahil bata pa, madaling nasakta ng laman. Walang tigil na sumuka ng dugo hanggang sa mawala ng malay. Sa loob ng ilang sandali, 5 sa 10 dinakip ang wala ng buhay. Si Miko, tuwang-tuwa sa kaganapan. Ipinagpatuloy ang pansariling kaligayahan hanggang sa wala nang natira sa mga dinukot. Nang suriin ni Damor, lahat ay nalagutan ng hininga. Dali-daling pinadispatcha. Kasunod nito ay ang pagdating ng iba pang tauhan. Lalong lumawak ang pagngisi ni Miko nang isa-isang kinaladkad ang kalalakiyang nasa edad 20 hanggang sa 30. Malaki ang pangangatawan at halatang marunong sa laban. May naisip ang binata. Tinawag si Damor para ipahanda ang hawla kung saan niya isinasagawa ang mas brutal na kaganapan. Hindi lang ring ang nakahanda. Nakalatag sa mahabang mesa ang iba't ibang patalim, kagaya ng balisong, kutsilyo at itaka. Nakahanda na rin ang sako at balde na paglalagyan ng dugot laman. Ang punto ng operasyong ito, hindi lang pansarili, kundi pagbebenta ng mga laman ng tao. Bago simulan ang brutal na pagpatay, dumating ang mga kasamahan kung saan niya ibinebenta ang mga laman ng tao. Pansamantalang tumigil dahil sa pag-uusap. Iba ka rin, Miko, ano? Sa lahat ng kasama natin, mga tauhan ng kumikilos. Pero ikaw mismo ang kumakatay sa biktima. Hindi ka ba nandidiri na humawak sa laman ng mga yan? Tanong ni Sebastian. Manong naman,
Alam niyong nakailigan ko magpapawis eh. May katayan din kami ng baboy doon sa merkado. Nasubukan ko ng kumatay ng hayop. Kaya naisip kong subukan ng higit pa sa hayop. Mabuti na lang talaga. Hindi ka nagmana sa tatay mo na santo. Hindi nun kilala ang mga ilegal na negosyo eh. Masyadong tapat sa pagiging mabuting tao. Kung namana mo ang ugali niya, wala kaming kasosyo na katulad mo. Ikaw ang dahilan kung bakit mas lumago ang ilegal na operasyon sa bayang to. Walang anuman, Manong. Basta ba maging tapat lang kayo sa napag-usapan. Bala ko kasing humiwalay kay Don Mariano eh. Gusto kong higitan ng yaman ng matandang yun. Gusto kong akong kilalanin ng mga tao dito bilang pinakamayaman. Kapag kasama mo si Don Mariano, daig mo pa ang tupa sa pagiging maamo. Pero kapag wala siya, sagad kang mambastos ah. O siya, hindi na ako magtatagal. Marami pa akong gagawin eh. Sasabihan ko na lang ang iba na meron kang ipapadala ngayon. Mukhang malulusog ang laman na makukuha. Matapos ihatid sa labas si Sebastian, binalingan ang mga dinukot at sinimulan ang pambubugbog. Isa-isang bumagsak ang mga ito. Isa-isa ring pinaiga sa mesa para kuhaan ng lamang loob. Nang ang pinakahuling lalaki na ang nakaratay, kagad itong nagsalita. Iyo, wag mo sanang pagsisihan ang ginawa mo. Darating ang araw, sisingilin ka sa lahat ng kasalanan mo. Sana lang, handa ka magbayad pagsapit ng takdang oras. Ang lakas naman ng loob mong pagsabihan ako, Manong. Ganyan ba magpaalam ang matatanda kapag nasa bingit na ng kamatayan? Huwag ka pong mag-alala dahil kapag nasa kabilang buhay ka na, ipagdadasal ko ang kaluluwa mo na papasukin sa langit. Hindi na nakapagsalita ang biktima. Kagad winakwak ang tiyan. Pagkatapos ng lahat, dinala sa tagong organisasyon ang mga laman. Ang bangkay ay tinambak sa malayong kagubatan. Nang makabalik ang mga tauhan, kagad lumapit si Damor para magbalita. Bagay na maging si Miko ay nagulat. Boss, pasensya na pero parang may mali. Yung mga dinukot namin bukod sa mga bata, yung edad na 20 hanggang 30, wala pong matanda. Pero yung mga tinambak naming katawan, merong isa eh. May isang matanda. Napabuntong hininga si Miko. Damang-dama ng binata ang pag-init ng ulo. Pinakaayaw ang ganitong sitwasyon. Ayaw ng palpak. Ayaw na merong sagabal. Damor, iisa na nga lang ang trabaho mo. Parang hindi pa nagagawa ng maayos. Paano kung ispiya yung matandang yun? Paano kung pinadala yun ng kung sino para malaman ang galawan natin? Makakayanan mo bang tanggapin yung parusa ko? Wika ni Miko habang nakadikit ang dulo ng kutsilyo kay Damor. Napalunok na lang ang utusan. Huwag kayo mag-alala, sir. Babalikan ko yung lugar kung saan nakatambak yung mga bangkay. Alamin namin kung sino yung matanda. Kung espiya man yun, hindi na ho yun makakapagsumbong. Patay na eh. Sinasabi mo bang magpakampante ako? Paano kapag nakarating kay Don Mariano? Oy Damor, kapag ako ang nalagot sa matandang yun, ikaw ang una kong papatayin. Malaki ang sweldo mo, pero masyado kang palpak. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam ng lahat ng ginagawa ko. Dahil kapag meron, karga mo ang parusa ko. Tumango si Damor. Nagmamadaling pinuntahan ang pinagtambakan ng bangkay. Ganon na lang ang pagkagulat dahil wala na ito roon. Pinahanap kaso hindi na matagpuan. Sa takot na malagot kay Miko ay nagsinungaling na lamang. Naisip din ito na sino pa ang makikinabang sa katawan ng wala ng laman at wala ng tsansang mabuhay. Pinagpalagay na lamang na baka tinangay ng mabangis na hayop. Isa pa, malayo't liblib na kagubatan ang lugar
na maraming naglipa ng mababangis na hayop. Nagpatuloy ang kasamaan ni Miko, lalo na ang kaliwat kanan na pangbubugbog. Lalo pang lumago ang lihim na negosyo ng pagbebenta ng laman sa sunod-sunod na operasyon. Walang naginala. Sa malayong lugar ng durukot ang mga tauhan, samot-saring papuri ang natanggap mula sa miyembro dahil siya ang pinakamaraming supply na ibinibigay ng mga sariwang laman ng tao. Isang gabi, kasalukuyang nagpupulong sa abandonadong bahay nang biglang tumawag si Don Mariano. Dali-daling umalis sa lugar ang grupo, balik sa dating gawe na bait-baitan. Kakarating ng ama mula sa ibang bansa. Maraming pasalubong. Kalahati sa mga ito ay ibabahagi sa taong bayan. Si Miko pa ang nautusan. Nagbabalak ang matanda na patakbuhin sa susunod na eleksyon ng binata para lalong lumawak ang impluwensya. Bagay na hindi kinatuwa ni Miko. Gayunpaman, hindi pwedeng sumuway dahil gusto niyang mabait sa paningin nito. Walang reklamong nagpasama sa mga tauhan. Naglibot para maibigay ang biyaya. Nainis si Miko sa pakikitungo ng mga tao. Nagsiksikan. Hindi maiwasang magtulakan. Ilang beses siyang natumba pero minabuting kontrolin ng sarili bago mailabas ang totoong kulay. Sa kalagitnaan ng pamimigay, natigilan ng masipat sa unahan ang matandang binugbog at kinuwaan ng lamang loob. Nakatayo sa lilim ng puno, masama ang tingin sa kanya. Binaliwala ni Miko sa pag-aakalang kamukha lang ito. Pero nang tumagal, lumakas ang kutob na yun nga ang matandang pinatay. Hindi ba may matandang nasali sa nakaraang operasyon natin? Sigurado ko bang nailigpit yun? Para kasing nakita ko siya. Napansin ng binata ang takot sa mga mata ng utusan. Kagad nag-iwas ng tingin. Pero pasimple niyang tinutukan ng gunting sa tagiliran. Boss, pasensya na pero hindi namin natagpuan yung bangkay ng matanda eh. Kaso nga lang imposible nang mabuhay yun. Kinuhaan mo ng lamang loob eh. Ikaw pa nga yung pumatay eh. Siguraduhin mo lang na mali ako nang nakita. Kapag nagkataon, kahit yung lamang loob mo, ibibenta ko yan. Kagad kumilos si Damor. Ang binata naman ay binalik ang pansin sa pamamahagi ng biyaya. Kaso nga lang kahit saan tumingin, nakikita at nakikita ang matandang si Bueno. Hindi na maganda ang pakiramdam ng binata dahil nagbibigay ng sakit ng ulo ang bawat pagtitig ni Bueno. Nang hindi na makayanan, nagmamadaling umalis. Bago makapasok ng sasakyan, tumambad sa harapan niya ang matanda. Bakit parang gulat ka? Ilang beses na tayong nagkita. Iho, nagtataka ka kung bakit hanggang ngayon buhay pa ako. Ngayon ka lang siguro nakarinig na magagawa pang mabuhay ng tao kahit kinawaan na ng dugo at laman. Kahit ikaw mismo ang pumatay sa akin, nandito pa rin ako sa harapan mo. Hoy tanda, sino ka ba ha? Anong klaseng nilalang ka? Ilang sandali pa, nagbigay ng salitang hindi maintindihan. Naririnig ni Miko, pero wala ni isang naunawaan. Kunot noong tumitig dito, nang marindi, pinutol ang pagsasalita. Huwag kang mag-alala dahil darating din ang araw na maiintindihan mo ang lahat ng sinasabi ko. Sa pagsapit ng araw na yon, unti-unting mababayaran ang lahat ng kasamaan mo. Napupuno na ako sa iyong matanda ka ha. Pasalamat ka, maraming tao dito. Umalis ka na. Siguraduhin mong hindi na kita makikita. Dahil sa susunod, talagang papatay na kita. Hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Halang ang kaluluwa mo, binata.
Kaya ito na ang balik sa'yo ng pagkakataon. May sa demonyo ang pagkatao mo. Pwede bang umalis ka na? Wala akong panahon para makipag-usap sa taong... Hindi ka tao, nilalang ka. Elemento, hayop, kung ano ka man, umalis ka dito. Pabalibag na sinara ni Miko ang pintuan ng sasakyan. Binangga niya ang matanda. Nakita niya itong tumilapon sa tabi, pero hindi nag-abalang suriin. Sa halip ay tuwang-tuwa pa ang binata. Lumipas sa mga araw, wala pa ring nagbago. Lalo pang sumama ang ugali ng binata. Dahil sa madalas sa pag-alis, naghinala si Don Mariano. Pinasundan, natuklasan ng kasamaan. Pinatawag si Miko pero sa halip na pakinggan ng payo, nagalit pa ang binata. Bumunot ng baril. Pinatay ang matanda. Siya rin mismo ang naglibing sa bangkay nito. Matapos matabunan ng lupa ang katawan ng ama, napasandal sa katabing puno. Napailamos ng muka nang mapagtanto ang ginawa. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagsisisi. Napahagalpak pa ng tawa. Sa kalagitnaan naudlot ang kasiyahan nang lumitaw si Bueno. Napatayo sa gulat ang binata. Talagang sukdulan ng kasamaan mo, binata. Maging ang sarili mong ama, nagawa mong patayin. Lalo mo lang pinabibigat ang parusa mo. Ano bang pakialam mo, tanda? Siguro ikaw yung nagsabi kay Don Mariano. Sino ko ba para mangialam? Ako ay ikaw. Yan ang tatandaan mo. Sa kasamaan at ganid, binabaliw ka ng iyong sarili. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa sa mga taong pinapatay mo. Lahat sila walang laban. Kaya nararapat lang na merong gumante para sa kanila. Ako ang tagapagbantay ng Maruko. Mas malakas pala yung tama mo kumpara sa akin eh. Tagapagbantay ng Maruko. Pinagsasabi mo dyan. Gusto mo bang sumunod sa tatay ko? Baka nakakalimutan mo. Minsan mo na akong pinatay. Pero nandito pa rin ako sa iyong harapan. Tignan natin kung makakayanan mo ang bigat ng parusa na malapit mo nang maranasan. Ngumiti ang matanda. Pero binaliwala ni Miko. Nangibabaw ang galit nito kung kaya't hindi pinansin ang mga palatandaan. Sa oras na nakauwi ng tahanan, kagad sumampa sa higaan. Sa pagkakataong ito, hindi maunawaan ang bigat ng pakiramdam. Hindi konsensya, hindi pagsisisi, sadyang mabigat lang sa kalooban. Dali-dali pang bumangon bago makapusan ng hininga. Nang bumalik sa paghiga, muling bumangon, napahawak na lamang sa dibdib. Pakiramdam niya sa paghiga, para bang nalulunod. Napasandal na lamang sa pader at umidlip. Nagising sa kalagitnaan ng gabi si Miko pero sa puntong iyon, natagpuan ang sarili sa lugar kung saan puro kadiliman. Walang makapa na bagay-bagay, walang anumang ingay. Hindi nagtagal, may lumitaw na liwanag sa malayo. Mula sa pagiging maliit, unti-unting lumaki ang malabolang apoy ng mga mata. Nang makalapit, dito malinaw na nakilala ng binata ang dambuhalang halimaw. Kung ikukumpara siya rito, wala sa tuhod ang tangkad. Kung ilalarawan, ang itsura nito ay mukhang elementong dagat. May hahalin tulad sa isang serpente. Pulang-pula ang mga mata. Papalapit ng papalapit kay Miko. Kumusta, demonyong binata? Maligayang pagdating sa bingit ng iyong kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi mo pa katapusan. Mahabang panahon pa ang pagdudusa mo. Ito na ang simula ng pagbabayad.
Huwag mo akong idamay sa kalokohan mo, tanda. Anong lugar ba to? Ilabas mo ako dito. Wala kang karapatang mag-utos. Ito ay balwarte ko na ikaw din mismo ang gumawa. Kahit sa ganitong sitwasyon, umiiral pa rin ang ugali mong gasgas. Mangmang ka ba talaga? O sadyang mahina lang ang utak mo? Kaya hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Hindi makasagot si Miko. Nanigas sa kinakatayuan habang umiikot ang serpente. Sa laki ng nilalang, kayang-kaya siyang patayin. Lumayo ka sa akin. Wala akong atraso sa'yo. Wala akong atraso sa'yo para gawin mo yung gantong bagay. Kagaya ng sinabi ko, naaawa ko sa mga taong pinarurusahan mo nang walang dahilan. Kinukuhaan ng laman. Ituring mo itong paghihiganti at paniningil. Tutal sukdulan ng kasamaan mo. Sigurado kung handa kang tiisin ang bigat ng parusang ipapataw sa'yo. Ngumisi ang matanda. Samantalang si Miko ay mariing tinakpa ng ilong at bibig upang hindi malanghap ang binubugang hininga ng serpente. Ilang sandali pa, kumaripas ng takbo sa walang hangganang kadiliman nang kumilos ito para habulin siya. Lalong binilisan ng hakbang dahil mabilis siyang maaabutan. Hingal na hingal hanggang sa kinapusan ng hangin ang katawan. Unti-unting bumagsak. Paglapat sa sahig, siya naman ang pagbangon sa realidad. Napabalikwas sa kanahihigaan habang hinahabol ang hininga. Dito naisip na isang bangungot ang eksena. Pero nang sandaling buksan ang bintana para makalanghap ng hangin, napapitlag nang masipat sa unahan si Bueno, masama ang titig sa kanya. Hinagis ang gasera sa bandang kinakatayuan upang maaninag ng babuti. Lalong natakot nang mabungaran sa likod ng matanda ang serpente. Kumuha ng baril, itinutok. Kaso nga lang, biglang nawala sa lugar ang dalawa. Gayunpaman, nagpakawala pa rin siya ng sunod-sunod na putok. Pumasok si Damor para alamin ang nangyayari. Kagad inutusan na libutin ang paligid, hanapin ang matanda at patayin. Sumunod naman ang inutusan, kaso nga lang walang nahanap. Pagsikat ng araw, hindi lumabas ng bahay si Miko. Nagtataka dahil kahit ilang oras na ang dumaan, kinakapusan pa rin ang hininga. Para bang hinahabol ng serpente. Kahit ang hininga nitong nakakalason, paminsan-minsang naaamoy ng binata. Hanggang sa unti-unting namanhid ang katawan. Nawala ng pandinig. Lumabo ang paningin at higit sa lahat, nakalimutan ang pagkatao. Pero hindi ang atraso sa matandang si Bueno. Sa lahat ng naaalala sa buhay, ito ang naiwan. Bigla-bigla ding nakita sa isipan ang wangis ng serpente. Kung minsan may pagkakataon na lumilinaw ang paningin, pero ang tanging nakikita ay si Bueno. Hindi na makatulog sa gabi dahil naririnig ang paghinga ng halimaw. Sa partikular na oras, nagkakaroon ng pangitain kung saan walang katapusang hinahabol ng halimaw. Pagkatapos ay napapabalikwas ng bangon, habol-habol ang hininga. Sa pagdaan ng mga araw, hindi lang ito ang dinanas ni Miko. Nalanta ang lamang loob, naubos din ng lahat ng yaman sa paulit-ulit na paglapit sa doktor. Hindi na rin mabilang kung ilan ang sumuri. Sa dami ay wala ni isang matukoy ang karamdaman. Nang hindi madala sa pamamaraan ng siyensya, dumulong sa panggagamot. Mang Kanor, magkakilala naman tayo eh. Baka pwedeng pagalingin niyo yung amo ko. Babayaran kita kahit magkano, sabihin mo lang. Damor, ilang ulit kong sinuri ang amo mo.
Pero pasensya ka na. Hindi ko isusugal ang buhay ko para lang isalba ang binatang yan. Hindi ba siya yung balasobas na anak ng negosyanteng si Don Mariano? Nasa na ba yung Don? Napalunok si Damor sa tanong na yun. Inilihis ang usapan, hindi kayang ibulgar ang ginawa ng amo. Mang Kanor, libo-libo ang ibabayad ko sa'yo. Siguro naman sapat na yan para gamitin yung kakayahan mong magpagaling. Nagmamakaawa ako sa inyo, sige na ho. Pinakitaan ng salapi ni Damor ang manggagamot, pero panay lang ang pag-iling nito. Bilhin mo man maging ang kaluluwa ko. Hindi ako makikialam sa sitwasyon ng binatang yan. Ikaw nga rin eh. Dapat hindi ka nananatili sa tabi niyan. Madadamay ka lang, Damor. Mang Kanor, nandito ako para makiusap na pagalingin si Sir Miko, hindi para pagsabihan nyo. Sige na ho! Kahit sinong manggagamot o albularyo ang tanungin mo, kagaya ko hihindi sila. Damor, wala kang ideya kung anong klaseng nilalang ang nagparusa sa binata. Higit pa sa anumang elemento at nilalang, nagpapakita lamang ang nilalang na yon kapag sobra-sobra ang kasamaan ng isang tao. Hindi siya nanggagambala kung hindi masama ang isang tao. Ibig sabihin, nararapat lang sa kaibigan mo ang nangyayari sa kanya. Mas mabuting pagawan mo na ng hukay ang iyong amo habang meron pang bakante sa sementeryo. Bagay lang sa kanya ang paparating na delubyo. Muli siyang naghanap ng ibang malalapitan, kaso nga lang, lahat ay pare-pareho ang sagot. Walang may tutulong sa kondisyon. Karamihan sa mga ito kilala ang ugali ng binata, kaya lalong humindi salok kahit magkano pa ang ibigay nila. Dito napilitan si Damor na alagaan na lang si Miko. Madalas itong tulala. Hindi na rin masyadong nakakarinig. Mabuti na lamang hindi naapektuhan ng pananalita, kaya kahit papano nalalaman ang nais. Damor, samahan mo ako sa libingan ni tatay. Gusto ko siyang makausap. Nabuhayan ng loob si Damor. Ito ang unang pagkakataon na binanggit ang yumaong ama. Naglalaro sa isipan ang ideya na baka hihingi ng tawad ang binata. Kaso nga lang kabaliktaran ng nangyari. Nang maiharap sa puntod, samot-saring mura ang lumabas sa bibig. Dali-dali itong hinawakan sa balikat para iparating na tama na. Tumigil naman, pero hindi pa rin humupa ang galit. Busi-hinay lang. Sumakabilang buhay na si Don Mariano. Huwag na natin bastusin yung puntod niya. Hindi nyo na nga ginalang nung nabubuhay pa eh. Eh sana ngayong patay na, bigyan nyo naman ng respeto. Kapag nakabalik ako sa normal na kalagayan, lahat ng makakasalubong ko mamamatay. Sino sila para pagtawanan ako sa kondisyon ko? Wala silang karapatan para bastusin ako. Ako na anak ni Don Mariano. Ang tanyag na negosyanteng mayaman sa lugar. Kahit nasa ganitong kalagayan ako, marami akong pera. May mga ari-arian ako. Eh kayo, anong meron sa inyo? Nabubuhay lang kayo dahil sa tulong namin. Kami ang bumubuhay sa inyo. Nababaliw na si Miko. Napailing na lang si Damor. Binalik na lamang siya sa tahanan. Sa pagdaan ng mga araw, tuluyang nawalan ng bait si Miko. Nagsasalita mag-isa. Winawasiwas ang mga kamay na parabang may kalaban. Sumisigaw. Naglilikot sa higaan. Ilang beses nang nahulog hanggang sa napagod na si Damor. Pinapanood niya na lamang ito. Hinahayaan. Inaantay kung kailan matatahimik. Sa kabilang banda, sa tuwing matutulog si Miko, lilitaw sa isipan ang eksena kung saan hinahabol ng serpente. Nalalanghap ang binubugang napakalansang hininga. Nakakalason. Unti-unting sumisira sa lamang loob. Habang tumatakbo palayo sa nilalang, aalingaw-ngaw sa madilim na paligid ang halakhak ni Bueno.
Kahit saan mapatingin si Miko, bumubungad si Bueno. Kumusta, batang demonyo? Nasaan ang pagiging hambog mo? Malakas ang loob sa pagkitil ng mga inosente. Ngayong ikaw ang nahihirapan, anong gagawin mo? Animal ka! Ilabas mo ako sa lugar na to. Tantanan mo ako. Wala akong atraso sa'yo. Iho, ikaw ang gumawa ng aking mundo. Nang dahil sa iyong kasakiman, unti-unti akong nabuhay at nagkaroon ng katawan. Lagi mong tatandaan, ako ay ikaw. Napabalikwas ng bangon. Kagad tinawag si Damor pero hindi napansing lumapit. Kinapa ang paligid. Naghahanap ng makakapitan. Sa pagiging malikot ay nahulog. Baldado ang kalahating katawan kung kaya't hindi na rin makatayo. Ilang ulit sumigaw. Tinawag ang utusan pero walang sumagot. Dito rin napansin ng binata ang matinding pananakit ng tiyan. Napapayaw na lamang habang iniinda. Si Damor sa kabilang banda, tahimik na pinapanood ang pagdurusa ng amo. Takot siya rito, pero unti-unting nagsisisi nang makita kung gaano kasama. Matagal nang gustong iwanan kaso pinipigilan ng konsensya. Nais sana niyang turuan ng tama. Ang problema palagi siyang tumitiklop kapag ito na ang nagsasalita. Brutal ang pamamaraan ng binata. Nakakapatay kahit kamao lamang ang gamit. Pinuntahan niya si Miko na nakasandal sa dingding. Hinawakan sa baba at saka inangatang muka. Ang pinakamali kong ginawa sa buhay ko, Yung pagiging utusan mo. masyado kasing nakakalina ang pera. Masyadong malaki. Kung alam ko lang na ganito kakasama, hindi na sana ako sumugal. Pero parang nakaganti na ako. Nakaganti na kami. Kasama ang mga biktima mo. Pati ako, nakalimutan ng pagiging tao sa mga utos na hindi makatarungan. Pagod na ako. Pagod na akong antayin yung kamatayan mo. Huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng maayos na libingan sa tabi ng tatay mo na ikaw mismo ang pumatay. Dinuraan ni Damor ang binata. Sa puntong ito, kumukurap na lamang ang mga mata. Hindi nagtagal, nalagutan ang hininga. Si Damor ang nagukay ng libingan. Hindi na naghanda pa ng kabaong. Binalot ng kumot ang katawan at saka tinabunan ng lupa. Nilinisan na rin niya ang lugar at bumalik sa pinanggalingang probinsya. Bitbit ang tinabing yaman na nakuha sa pamilya ng amo. Ito ang naturingang kabayaran sa mga serbisyo niyang ginawa kahit labag sa kalooban. Baon ni Damor ang masamang karanasan mula sa amo. Nang lumipas ang buwan, bumalik siya para bisitahin ng puntod at sa huling pagkakataon. Laking gulat dahil maraming uod ang lupa. Kakaiba ang mga ito dahil parang ahas ang katawan. Nahati sa dalawa ang buntot na nagmumukhang tinidor. Mahaba ang dila na merong matutulis sa balahibo. Mahaba ang mga pangil. Nanlilisik ang mga mata. Matapos materikan ng kandila at masabi ang gustong sabihin, tuluyang tinalikuran ni Damor ang lahat ng alaala. Nang minsan siyang nagsilbi sa isang binatang demonyo. Nang minsan niyang masaksiyan kung paanong magbigay ng parusa ang isang uri ng nilalang na kung tawagin ay serpente. Bagong kwento pa rin ang kasunod mga kabayan. Ito ay pumapatungkol sa mataas na uri ng barang. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dario. Taong 1975. Negros Occidental. Sa paanan ng bundok Palupandan, sa isang gilid ng bayan,
na hindi pinapasok ng jeep tuwing umuulan. May isang bahay na laging sarado ang bintana kahit tirik ang araw. Doon nakatira ang magkapatid na si Aling Impa at Mang Tobit. Mga mambabarang na hindi sikat pero hindi rin malilimutan. Ang bahay nila ay gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy, yero at balat ng punong saging na tuyo. Sa harap nito, isang kulungan ng mga itim na manok na para bang may diferensya dahil palaging nanginginig. Ang mga tao sa baryo ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa dalawa. May nagsasabing si Aling Impa raw, minsang sinapian ng usok ng insenso. Nakipagkulitan sa 7 kaluluwang hindi matahimik. Si Mang Tobit naman, ayon sa ilang matatanda, minsang nakitang nagsusugal ng sungka laban sa isang duwende at nanalo pa raw ng bote ng alak. May nagsasabi din, isang sulyap lang daw mula kay Impa pwedeng magpatigil ng sipon ng sanggol. Habang ang boses ni Tobit kayang bumuhay ng patay na hayop. Pero sa kabila ng takot ng ilan at tsismis ng iba, hindi sila nananakit ng walang dahilan. May sariling mundo. Simple, tahimik, at puno ng amoy ng insenso kasama pa ang pinatuyong alkitran. Doon lumaki si Dario, isang batang lalaki na inampun nila mula sa nasunog na sityo ng Bangkal. Walang kaanak, walang dokumento, at walang kahit anong hudyat na siya ang may dala ng kababalagan. Si Dario ay ordinaryo, halos katahimikan ang buong pagkatao. Maamo ang muka, madalas tulala at hindi marunong tumawa ng malakas. Sa loob ng bahay ng 2 mambabarang, siya ang tagapunas ng sahig, tagaalaga ng manok, tagatikim ng tinolang may kulubot na dahon. Habang nagkakalkal si Impa ng dahon ng alagaw sa ilalim ng lamesa, sumigaw siya habang nakaluhod. Aba Dario, kung saan-saan ka naman tumitingin. Salip na punasan mo ang sahig, pinupunasan mo yung paa ng bangkay. Hoy, nandito ang walis oh. Napahawak sa batok si Dario. Hindi kagad nakapagsalita. Naku, akala ko po, pa ako eh. Ay sos, yung mata mo, may diferensya. O baka may multo sa likod mo. Tignan mo nga kung pinagpapawisan ng kilikili mo sa takot. Umiling si Dario. Hindi siya nagtampo. Sanay siya sa ganong biro. Sa bahay na yon, ganyan talaga ang pagmamahal. Wala masyadong pangyayari sa kanilang lugar. Maliban na lamang kung pista o may nalunod sa ilog. Pero sa linggong yon, may kakaiba. May bagong lipat. Isang pamilya daw mula sa Maynila. Isang ina, isang ama at isang dalagitang babae. Nanirahan sila sa lumang bahay ng Del Rosario. Bahay na 5 taon nang walang tumitira dahil sa balitang may kung anong ingay na naririnig tuwing gabi. Ang unang araw ay tahimik. Nakita lang ni Dario ang batang babae na may dalang basket ng kamote. Nagkatinginan sila. Napatigil ang dalaga. Ngumiti ng mahinhin. Pero hindi normal ang pakiramdam ni Dario. Parang may malamig na hangin na sumingit sa batok niya kahit patirik ang araw. Kinagabihan, habang naglalaga si Mang Tobit ng halamang may amoy ng medyas, nagsalita ito habang nakatingin sa apoy. Iba ang amoy ng hangin. Ewan ko sa'yo, Tobit. Baka hindi hangin yan. Baka yung paa mong hindi nilaban kahapon. Hindi ganito ang amoy kong pawis lang. May kasamang laway. Napalingon si Dario sa labas ng bintana. May aninong dumaan. Pero nang silipin niya ay biglang nawala. Tanging mga dahon ng saging ang kumakaway sa paligid. Lumipas ang ilang araw. Lalong naging palasunod si Dario sa bahay. Pero sa labas, tila may kung anong bumubulong sa paligid.
May isang pagkakataon, habang naglalakad siya pauwi galing sa paghahanap ng damo para sa kalabaw ni Mang Unding, may narinig siyang halakhak. Hoy binata, saan ka galing? Meron ka pang dalang damo. Tumigil siya. Ang babae ay may puting bestida. Nakaupo sa batuhan. Si Lorlin, ang bagong lipat. Para po to sa kalabaw. Matalinong bata pala to. Marunong sumagot. Mula sa likod ng punong kahoy, lumitaw ang lalaking halos kasing taas ng pintuan. Madilim ang muka. Ngumiti lang si Dario at tumungo. Umalis kagad. Mabigat ang pakiramdam. Pagkauwi niya, nakita siya ni Aling Impa na parang lantang gulay. Oh, Dario, para kang nilukob ng kung ano dahil sa takot ah. Anong siningot mo sa daan? Nay, may nakita po akong 3. Anong 3? Babae, lalaki at kalabaw. Hindi po. Bago pong lipat. Tumigil sa Aling Impa sa ginagawa. Napatingin kay Tobit. Walang sinabi pero nagkaintindihan na sila. Kinabukasan may mga manok na nawawala. May itlog na nabasag. Isang baboy ang may sugat sa leg. At si Dario, may pasa sa braso. Hindi niya alam kung paanong nagkaroon. Basta pagising niya ay masakit na. Hindi nagsalita si Aling Impa at Mang Tobit. Pinagmasdan lang nila ang paligid. Si Dario bumalik lang sa pagwawalis. Tila ba ayaw dumagdag sa problema, kaya hindi na nagtanong pa at hindi na rin umangal. Pero nang makita na nilagyan ng uod ang kanyang tanghalian habang hindi siya nakatingin at nakita si Charo na palihim na tumatawa, doon na kumulo ang dugo ni Mang Tobit. Aba! Hudas! Uod sa kanin. Akala ko pa naman pasas. Pairam nga ng itak. Bubunutan ko ng buhok yung batang yan. Pati anit isasama ko. Huwag na po. Hindi naman po ako nagugutom eh. Ngumiti siya ng pilit. Pero nakita nila Aling Impa na mabigat ang loob ng binata. Hindi gutom ang problema, kundi galit na hindi niya alam kung paano ilalabas. Nang gabing yun, habang nililinis ni Tobit ang kanyang lumang almires na gawa sa buto ng kalabaw, nagsalita si Aling Impa. Hindi ko siya pinalaki para duraan ng ahas. Aba! Hindi rin ako nagtanim ng pasensya para lang balewalain. Anong gusto mong gawin, Tobit? Turuan natin ng leksyon. Maganda ka ng tawas at ng asin mula sa likod ng simbahan. Bukas, may leksyon na kailangang matutunan. Habang sa labas ang buwan ay bilog at ang bahay ng bagong lipat ay tila nababalot ng usok na amoy lansa. Simula nang makasalubong ni Dario ang pamilyang bagong lipat, nagsimula na ring gumulo ang mga gabi sa bahay nila. Hindi na alam kung guni-guni lang ba o talagang may malamig na presensya sumusunod sa kanya sa bawat paghakbang. Isang beses, habang naglalakad mula sa gilid ng palayan, may narinig siyang halakhak ng bata, ngunit wala namang tao sa paligid. Napalunok na lang siya. Nilakasan ang loob pero paglingon. May bakas ng paa sa putik. Nakapaikot sa kinakatayuan niya. Hindi naman sa kanya ang hugis at hindi rin ito galing sa tsinelas. Pagkauwi, nakita ni Aling Impa ang basang likod ng damit ni Dario. Hindi dahil sa ulan ang basang likod niya, kundi pawis na parang kinatas ng takot ng gabi. Nilapitan nito ni Tobit. Sinipat ang batok at hinimas ang balikat. Dati kapag matutulog ka, tulog ka talaga. Pero ngayon parang may kinakatakutan. May nakita ka ba? Umiling si Dario, pero hindi makubli ang panginginig ng kamay. Hindi may paliwanag kung bakit, pero bawat tingin sa bintana,
ay parang may mata na nakatingin sa kanya. Hindi ito takot lang. May halong awa, may halong inis, at may pait na hindi niya alam kung para kanino. Kinabukasan, sinabihan siya ni Aling Impa na wag munang mag-igib. Huwag ka munang lalabas. May kumakalikot sa gabi. Hindi ganyan ang hangin kapag malinis ang paligid. Kaso nga lang sadyang likas ang kabaitan ni Dario. Nang makitang ubos na ang tubig sa tapayan, naglakad pa siya sa ilog kahit madilim na ang ulap. Sa kanyang pagbabalik, lulan ng isang baldeng may bitak. Napansin niyang may gumagalaw sa ilalim ng puno ng mangga. Isang babae, si Charo. Ito ay nakaupo at kumakain ng hilaw na manok. May duguan na palad. Napatigil si Dario. Hindi kumilos pero napansin pa din ni Caro ang presensya niya. Ang lamig ng gabi, no? Oo nga eh. Gusto mo tumikim? Itinapat nito ang balat ng manok na may bahid ng dugo. Parang ginupit lang mula sa buhay na nilalang. Hindi po ako gutom. Pasensya na. Eh di sayang naman kung ganun. Tumindig si Caro. Mabagal ang bawat hakbang. Habang lumalapit, napansin ni Dario na ang anino sa likuran nito parang may buntot. Hindi alam ni Dario kung pinaglalaroan lang siya ng isipan. Pagbalik ni Dario sa bahay, basang-basa siya ng pawis at halatang kinakabahan. Tahimik lang siya ngunit makalipas ang 3 araw. Nagsimula na siyang madalas masuka. Palaging may pamamanhid sa mga daliri at sa tuwing madadaanan siya ni Lauren sa kalsada, bigla na lang sumisirit ang init sa batok niya na parabang nilalagnat na hindi maintindihan. Isang hapon, habang abala si Mang Tobit sa pagsala ng pinulbos na pusod ng buwaya, napatingin siya kay Dario na sunod-sunod ang ubo. Hindi ito karaniwang ubo. Parang may nakasabit sa lalamunan. Parang may gumugulo sa loob na ayaw lumabas. Aba, baka hindi na ubo yan. Baka may kasamang balahibo. Hindi na rin ako magtataka kung isang araw magsukayan ng buntot ng ahas. O itlog ng bayawak na may hikaw. Huwag mong tuksuhin, Tobit. Baka hindi na biro yung sinasabi mo. Gabi ng mga sandaling ito, hinihigop ni Dario ang mainit na sabaw na may ugat ng nyug. Biglang may narinig na tunog mula sa bubong. Sunod-sunod at mabigat. Imbis na mataranta, tumindig si Aling Impa. Dinampot ang sandok na parang armas. Kung hindi ka hayop, siguraduhin mong handa ka sa gagawin mo. Wika ni Aling Impa. Hinampas niya ang kisame. May pumutok na parang nahulog. Pagsilip nila sa labas, may aninong tumakbo papalayo. Mabilis at madulas ang galaw. Nang mga sumunod na araw, lalong naging masinsinan ang mga kaganapan. Nawawala ang asin sa taguan. May langgam sa loob ng garapon ng luya. At si Dario isang umaga, nagsuka ng itim na likido na amoy sunog na buhok. Hindi na biro to. Panahon na para turuan. Turuan po ng ano? Turuan kang gumante. Nagulat si Dario. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi niya inakalang papayagan siya ng dalawa na sumubok. Kahit minsan, hindi siya tinuruan ni Aling Impa o ni Mang Tobit ng kahit anong simpleng bulong. Akala niya, tagapunas lang siya habang buhay. Ayoko nang magtimpe. Gusto ko nang gumanti. Yun na nga mismo ang gagawin natin. Magpaparamdam tayo ng galit. Kinagabihan, sinimula ng pagtuturo sa kanya. Naroon sila sa kusina. May kape sa isang tabi at may tutong na palayok na naiwan sa kalan. Pinatalikod nila si Dario at saka ibinigay ang palaspas
na pinatuyo ng mahabang panahon. Inilagay sa bibig niya ang asin, tapos tinapik sa batok na parang siniselyuan. Bukas lalakad ka sa dilim. Kikilalanin mo kung sino ang dapat nakatapat. Hindi kagad sumagot si Dario, pero sa loob niya, naramdamang totoo ang sinasabi ni Mang Tobit. Buo na ang kalooban. Hindi ito dahil sa galit na isinisigaw, kundi sa galit na matagal nang kinimkim. Kinabukasan hindi siya ginising. Sa halip pinatulog siya ng mas mahaba. Gusto ni Aling Impa at Tobit na buo ang lakas niya. Pero habang nakaiga siya sa banig, hindi rin siya matahimik. Paulit-ulit sa isipan niya ang mga nangyari. Ang pagtawa ni Charo, ang panlilibak ni Lorin, ang mga sulyap na parang kutsilyong humihiwa sa likod niya. Habang nag-aalmusal, inabot ni Aling Impa ang isang bungkos ng tuyong dahon ng sambong. Ibulsa mo yan. Maaari mong magamit yan. Maraming salamat po. Hindi siya sanay sa ganong mga salita. Dahil ang karaniwan, puro pangaasar lamang ang binibitawan sa kanya. Pero ngayon bawat salita ay may bigat at merong laman. Pagdating ng dapit hapon, pinapunta siya ni Tobit sa gilid ng masukal na bahagi ng kagubatan, malapit sa ilog. May dala itong maliit na lata na may lamang itim na langis. Ipahid mo sa likod ng tenga. Baka mamaya may kung anong pumasok sa isipan mo. Guluhin ka. Kapag meron ka ng bagay na yan, may panangga ka kahit papano. Maingat na ginawa ni Dario ang bilin. Sumilip siya sa refleksyon ng tubig. Halos hindi niya makilala ang sarili. Ang dating tahimik na mata. Mabigat na ang tingin. Sa kanyang paanan, may inukit sa lupa si Mang Tobit. Hugis bilog. Naroon din ang hugis na parang palong at bakas ng kamay. Nakaayos na parang bituin. Diyan ka tatayo bago ka tumuloy. Isa lang ang tanong. Sigurado ka na ba? Wika ni Mang Tobit. Nang lumalim na ang gabi, nagsimula na siyang maglakad. Bit-bit ang isang lalagyan. Ang maliit na itak at ang sinulid na kulay pula. Walang ilaw, walang kasama. Tinahak niya ang daanan papunta sa likod ng bahay ng mga bagong lipat. Doon unang nagpakita ang mga anino. Doon unang lumitaw si Charo habang ngumangat-ngat ng hilaw na manok. At si Amang Sido na nakadapa sa bubong. Habang naglalakad, narinig niya ang langit-ngit ng mga sanga. May umaaligid sa mga dahon at may kumakaluskos pero hindi siya bumilis. Hindi rin tumigil. Ang bawat hakbang niya ay parang balanse ang buong katawan sa pagitan ng takot at galit. Pagdating sa harapan ng lumang bahay, naroon kagad si Charo. Nakaupo pa ito at ngumiti sa kanya. Ayos ah. Nagdala pa ng laruan. Wika ni Charo. Ang tinutukoy nito ay ang itak. Hindi to laruan. Tama ka naman. Ikaw ang laruan. Dahan-dahang gumalaw si Charo. Sa bawat hakbang niya ay parang lumalalim ang lupa. Hindi na siya mukhang bata. Maputla ang balat. Mahaba ang mga kuko. Ang mga mata, singbangis na parang hayop. Huwag ka nang magpanggap. Alam namin na hindi mo to kakayanin. Tama ka naman. Noon wala akong lakas ng loob eh. Pero ngayon, dahil sa ginawa niyo, nag-iba ang ugali ko. Bigla siyang umatras ng isang hakbang at may binunot sa supot. Kumalat sa hangin ang usok mula sa tuyong palaspas at balat ng ahas. Nasinghot ito ni Charo. Ano? Hindi na siya pinatapos si Dario. Itinaas niya ang itak pero hindi para manaksak, kundi para ipagtanggol ang sarili. Mas magiging masaya to kung merong sigaw.
Sumugod si Charo. Mabilis. Parang humahawi ng hangin. Pero umilag si Dario at tumama sa puno ang mga kuko ng kalaban. Naputol ang balat ng kahoy. Umikot si Dario. Ginamit ang hawakan ng itak upang ipalo sa balikat nito. Tumilapon si Charo sa damuhan. Pero bago pa siya makalapit, biglang lumitaw mula sa likuran si Laureen, ang ina ni Charo. Hindi na siya mahinhing babae. Sa harap niya ngayon, isang nilalang na may matutulis na pangil at balat na parang basang dahon na napupulok. Hindi mo kami kayang sabayan. Hindi naman ako nakikipagsabayan eh. Ginagantian ko lang kayo batay sa ginawa ninyo. Nang sumugod si Laureen, humakbang si Dario pabalik. Pero bago siya matamaan, may sumirit na abo sa hangin. Aba sandali. Ang usapan, kami lang ang mananakit sa bata. Lumabas mula sa likuran ng punong mangga si Aling Impa at Mang Tobit. Hawak ni Impa ang palaspas, habang si Mang Tobit may garapo na puno ng langis. Isang maling galaw nyo lang. Alam nyo na kung anong mangyayari. Hindi na lumapit ang dalawa. Nasa gilid lang sila at nagmasid. Pinagmamasdan kung ano ang sunod na gagawin ni Dario. Tandaan mo, Dario. Gawin mo yan para sa iyong sarili. Tumango si Dario habang hawak ang itak. Nanginginig ang braso, pero buo ang paninindigan. Darating ang panahon, magiging katulad ka namin. Isang hayop. Kung sakaling maging magkagaya tayo, huwag kang mag-alala dahil hindi ko gagayahin yung ugali ninyo. Lumapit si Dario pero hindi para manakit. Naglagay ng hangganan sa pagitan nila. Isang guhit sa lupa gamit ang dulo ng itak. Isang linya na magsasabing hanggang dito lang kayo. Hindi pa tayo tapos. Tama ka, hindi pa nga. Kaya mag-iingat kayo. Dahil baka sa susunod, ako na ang susugod. Sa kalagitnaan ng gabi, nakatayo si Dario sa kabilang linya na siya mismo ang gumuhit. Sa harapan niya ay si Charo at Laureen. Parehong sugatan pero hindi sumusuko. Sa likod niya, naroon si Aling Impa at Mang Tobit. Tahimik na nagmamasid. Ang hangin ay mabigat at ang mga dahon ng saging sa paligid hindi na kumikilos na para bang ang mismong kalikasan nakikiusyoso. Lumapit si Amang Sido. Tahimik. Walang ingay sa mga yapak. Wala rin sa anyo nito ang pagmamadali. Kalmado lamang, pero nakakatindig balahibo ang bawat kilos. Bitbit nito ang isang pangil na parang gawa sa ginto. Kiniskis gamit ang sariling dila. Nakakayanan mo lang ang bagay na ito dahil merong nagbabantay. Bakit hindi mo ako subukan? Pumikit si Dario. Huminga ng malalim. Inalala ang mga itinuro ni Aling Impa at Mang Tobit. Ang pagkilala sa hangin, ang pagbabasa ng ingay, ang pagtimbang ng kilos, hanggang sa kinuha ang munting bato. Kulay abo at medyo mapigat. Yan na naman kayo sa mga laruan nyo. Laruan. Ang lumang bato na galing sa balon sa likod ng simbahan. Inihagis niya ang bato sa harapan nila. Tumama ito sa lupa. Pero sa halip na tumalbog, para itong sumisid. Luminaw ang hangin. Umingay ang paligid. Sumambulat ang amoy ng dahon at dugo. Umatras si Charo at si Laureen ay napasigaw. Hawak-hawak nito ang mata. Anong ginawa mo? Epektibo pala ang ginawa namin. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo sa harapan ni Dario si Amang Sido. Kung talagang kaya mong sumabay, patunayan mong hindi ka takot sa sagot. Anong klaseng sagot ba ang hinahanap mo? Isa ka sa amin.
kabilang ka sa amin. Lumapit si Aling Impa. Inakbayan si Dario. Kahit ano pa ang pinanggalingan niya, wala kaming pakialam. Ang alam namin, dito siya lumaki. Kaya pamilya namin siya at hindi sa inyo. Kahit pagaling yan sa itlog ng ulupong, basta sa amin lumaki, wala kayong karapatan angkinin. Ano man ang gawin nyo, sa dulo, babalik pa rin siya sa pinagmulan niya. May punto ka naman. Pero hindi ibig sabihin nun, susunod ako sa gusto nyo. Sa kabilang banda, pinipilit ni Charo na makatayo. Nanginginig ang bibig at sugatan. Hindi pa to tapos, Dario. Babalik kami. Sige lang. Alam ko, At kapag bumalik kami, mas malakas na kayo. May dala kayong ibang mga bagay. Sige lang. Alam ko na yan. Aantayin ko pa kayo. Halika na, tama na yan. Baka sa tagal nito abutin tayo ng siyam-siyam. Sige na, umalis na tayo. O nga, halika na. Sapat na ang pinakita mong puwersa sa kanila na hindi ka nila pwedeng basta-basta kunin at pasunurin sa mga nais nila. Bago umalis, lumingon si Dario. Tinignan niya si Amang Sido. Isang huling tingin. Isang tingin ng paninindigan na kahit anong gawin ng kabilang angkan, hinding-hindi siya sasama. Tahimik silang naglakad pabalik. Walang salita pero sa bawat hakbang, malinaw na binabago ang landas. O sige na, nandito na tayo sa tahanan. Kumain ka na muna. Pagkatapos yan, magpahinga ka na. Hindi pa po ako gutom eh. Basta kumain ka para lumakas ang iyong sarili. Tumango si Dario. Kumuha ng mangkok at saka sumandok ng sabaw. Pinilit na kumain kahit pa nanginginig ang braso. Habang kumakain siya, nagsalita si Aling Impa. Hindi na matalas ang tono. Banayad. Na parabang pagod din siyang itago ang laman ng kalooban. Dario, hindi ka namin inampon upang turuan ng mga kaalaman namin. Kinuha ka namin upang magkaroon ka ng payapang buhay na ikaw mismo magpapasya. Malaya kang sundan kung ano man ang naisin mo, Dario. Basta palagi mong tatandaan ang mga aral na iniwan namin sa'yo. Hindi mahalaga kung saan ka nang galing. Ang pinakamahalaga ay kung saan ka pupunta at kung ano ang papanigan mo. Ang kabutihan ba o ang kasamaan? Pero totoo ba yung sinabi ni Amang Sido? Na isa ako sa kanila? Hindi rin namin alam. Merong mga palatandaan. Pero noon pa yon. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Dahil hindi pa naman kinakailangan. Pero ngayong alam mo na, ikaw na ang gagawa ng landas kung saan ka pupunta. Sa kabutihan o sa kasamaan. Matapos ng kaganapan, tila walang nangyari. Bumalik sa normalang baryo. Walang nakakaalam ng buong detalye sa nangyari sa pagitan nila Dario at ng pamilya ng mga aswang. Pero unti-unting lumabas ang usapan na may umaatungal daw sa gubat, na may mga pugot na puno sa tabi ng ilog. Wala na rin ang pamilya doon sa lugar. Umalis na. Ang lumang bahay ng Del Rosario ay muling nabakante. At si Dario, makikitang madalas na nakaupo sa harap ng bahay. May dalang tabo, pinapainom ng tubig ang mga manok. Masalimuot man ang naging karanasan sa pagpili sa pinagmulan o tanggapin ng bagong buhay, pero buong tapang na tinanggap ni Dario na hinding-hindi siya babalik sa pinagmulan, ang lahi ng mga aswang. Mas pinili ni Dario na sumama kay Aling Impa at kay Mang Tobit. Matataas na uri na mambabarang na hindi ginagamit sa kasamaan ang kanilang lakas. Bagkus, ito ay ginagamit na palihim upang makatulong sa lahat ng mga taga-sityo. Ang kaalaman ng barang may kakayahang gumawa ng mabuti at kasamaan. Pero si Aling Impa at Mang Tobit, kahit patuloy na hinuhusgahan, ginamit nila ang buong kakayahan upang tumulong sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Gamit ang kanilang pamamaraan,
na isang mataas na uri ng barang. 8-8 sale na mga kabayan. Ano ang super sale or super discount from Lika Merchandise? Lahat naman kayo familiar na sa ating lana, pati na rin sa haplas, konsagradong langis. Etong lana, ginagamit to bilang pampaswerte sa negosyo. Pamparami ng kita, pamparami ng sales, customer attraction. Ito naman yung haplas para sa masasakit na bahagi ng katawan, kalamnan, usog, or nalamigan. Kapag naubos yung langis nitong lana, ang pinang-refill lang naman itong haplas. Kaya ang ating sale para ngayong 8-8, 2,500 ang original price nito. Bibigyan ko kayo ng sobrang laking discount. Magiging 1,499 na lang. Plus, meron ka pang free na 3 pieces na haplas 100 ml konsagradong langis. So pipili ka na lang kabayan kung 100 ml ka ba or 50 ml ng ating lana. Kung ano man yung piliin ninyo, automatic, meron kayong discount from 2,500 magiging 1,499 at meron ka pang 3 piraso na plus konsagradong langis 100 ml. Magtatagal lang ang ating promo August 8 hanggang August 10. Kaya kung interesado ka kabayan, check out mo na yan, i-visit mo na yung shop ng Lika Merchandise.